Sariwa pa raw sa alaala ni Archie ang mga unang araw nang sila'y nagsisimula. Morning! Basta na! Oo! Jenny, dalaga ka na! Kasama ang ilang volunteers ng Reach Foundation, binisita muli ni Archie ang ilang tahanan ng kanilang mga estudyante. Importante naman sa mga bata with cerebral palsy palagi yung proper posture at position. Titingnan ho natin yung symmetry ng katawan, ibig sabihin yung kaliwat kanan na bahagi, sana pantay, no? Yung isa, kung nakataas, ituwid lang natin para pareho, no? So nakita nyo, pag nakagitna ang posisyon, mas relaxed siya. Hindi nakatupi yung kanyang tuhod masyado, pati yung kamay nakaunat lang. Bahagi rin kasi ng programa ng Project Teach ang mga home care therapy para sa mga batang hindi na kayang madala ng kanilang mga magulang sa center. Dito namin nakilala ang 9 na taong gulang na si Leia na may cerebral palsy. Nag-umpisa ang therapy niya, 1 taon pa lang siya. Dinadala yan sa center ni Mami. Kailan nitong bandang huli na, nahihirapan na si Mami dalhin kasi malaki na siya. Ang hirap po, napakaliguan mo, susubuan mo, papilitan mo ng pampers. Ang hirap po ng alagay ito. Malaki ang pasasalamat ng mga magulang ni Leia dahil sa loob ng ilang taong therapy, nagkaroon na ng mga pagbabago sa bata, bagay na itinuturing niyang milagro. Malaking tulong sa akin para makakaano sa anak ko to kasi hindi ko rin kaya kapag ako rin eh. Marunong na siya ng sariling tumayo ng ulo, unti-unti, tapos nag-ano siya ng iikot-ikot ng pit na. Kaya nga, natutuwa na po ako doon. Sa mga sumunod na tahanan naman, nasaksihan pa namin ang mga paraan ng pagtulong na naiaabot ng Reach Foundation. Gaya ng pangangalaga sa pisikal na kalusugan ni Benmark, 17 anyos. Relax lang, relax! Relax! Relax lang, relax! Relax! Ay, si Nanay Benmark, hey! yung hindi siya marunong magbihis. Sa akin lahat. Kaya lang, yung isip niya, nakakatanda siya ng pangalan ng tao. Kaya lang hindi niya magawa sarili niya mismo. Hindi ko tumuloy. O kaya'y pagkikipag-awitan kasama si Marie Chris. Nasaan si Marie Chris? Nandito, nandito. Kumusta ka ngayon? Kumusta ka ngayon? Mabutit masaya, mabutit masaya. At higit sa lahat, natututo rin ang mga magulang sa pangangalaga ng kanilang mga espesyal na anak. Kaya ang iba sa kanila, naging volunteer na rin para sa organisasyon. Nagkaroon na nga ng direksyon ng buhay ng mga espesyal na bata sa komunidad ng Hands of Mercy dahil sa sinimulan ni Archie. Dumating siya, talagang nagkakaroon, iniisip namin na wow, nagkakaroon ng kasagutan yung aming vision na magkakaroon ng ganitong gawain. So nung dumating siya sa Hands of Mercy, talagang binibigay niya lahat yung kanyang puso din para sa gawain ito. And we believe na lahat ng yun ay plano rin ng Panginoon. At ang mas nakamamangha, ang ilan nating espesyal na kapatid, naging bahagi na rin ng pagpapaunlad ng lipunan. Ang mga graduates kasi ng ILLC may trabaho na rin. Yung mga bata who did well in the Transition Ed program, pwedeng i-recommend dun sa JRP or Job Readiness Program. Ito yung ating diner, yung ating laundry shop, yung ating library, yung processing center. So they get to learn work skills and behaviors in actual but controlled work environments. And then finally, we have students na magiging ready for placement. So kaya nga, we're very proud to say that we have produced food checkers, bartenders, assistant librarians, clerks, sacristans, and several others who work in their family business. Gaya na lamang ni Dexter, na parte na ng restaurant dito sa center. Excuse me, Chris Chu, you can try here to have dinner at Abelardo's Diner. I'd like you to be friend. I see him every Friday. TV5. Very diligent. No? They were part of the most high-performing students. Kaya sila yung unang kinoconsider for placement. Kasi otherwise, we would have focused on more basic skills first. Habang si Raymond at Leo naman, sa isang kilalang Chinese restaurant sa mall nakapagtrabaho. Tulad ng mga empleyado rito, dumaan din sila sa hiring process at nakapasa sa mga training. Bago mo pumasok dito, interview ako ng manager. Tapos yun, nampasado na ako.
Tuturuan ko pa paano sumakay ng MRT, tapos ng mga jeep, taxi. Sanay nga po ako sumakay ng bus eh. Ibinida sa amin ng assistant bartender na si Leo ang galing niya sa paghahanda ng inumin. Habang si Raymond, abala sa kanyang trabaho bilang assistant waiter at food watcher sa kitchen. Kaya naman malaki ang pasasalamat nila sa pagkakataong na ibigay sa kanila ni Archie. Nilapitan namin. Kaya gustong-gusto ko si Archie. Opo, siya tumulong. Malaking pasalamat ko rin. It's challenging but also very fulfilling. Talagang priceless yung mga moments na yan. So when you see them being very proud of the skills they've learned and their families being very proud of their children, it makes all the time and effort worth it. Ang mga tagumpay sa buhay ng kanyang mga espesyal na estudyante, sukli na raw sa pagsisikap ni Archie at ng kanyang grupo at nagpupuno muli ng lakas upang ipagpatuloy ng Reach Foundation ang kanilang misyon, ang mas lumawak pa ang maabot ng kanilang mga proyekto. Hopefully, yung efforts natin, hindi lang siya makapapakinabangan dito sa atin, sa Philippines. We would like to participate sa global advocacy talaga, to promote yung optimum level of independence, integration, and quality of life of PWDs. Mahirap nga raw maunawaan ng mga gaya nila, pero sa tamang kalinga at gabay ng mga tulad ni Archie at ng buong Reach Foundation, unti-unting mabubuksan ang tila nakakandado nilang mundo at madidiskubre katulad din natin sila at tunay na espesyal. Ako mismo. Abangan sa aming pagbabalik. Alamin ang malaking naidulot ng biyaya ng karunungan sa buhay ng ilang mga kabataan. Kahit mawala yung sight ko, I can still teach. Yun. Parang ang nangyari kasi, naging daan pa yung pagkakaganito ng mata ko para mas makita ko pa yung mas malalim na responsibilidad ko sa kapwa ko, sa mga batang tinuturuan ko.